morning. Good morning. Magandang araw po sa ating lahat, mga kababayan. Mainit-init po itong ating ah, topic ngayon dahil mainit-init ang usapin at talakayan sa social media. Regarding po ito sa pagkakatanggal ni VP Sara Duterte as a National Security Council member, no? Dahil nire-organize po yung Executive Order number 81. So, tinanggal po siya ng Pangulo bilang isa sa mga miyembro o councilman ng isa sa National Security Council o NSC. Dahil alam nyo naman po, mga kababayan, hindi naman po siguro lingid sa ating kalaman yung bago pa man po mangyari ito, nagkaroon po ng issue. So, kung natatandaan nyo po, mga few months ago, nagkaroon po ng pagbabanta itong si VP Sara Duterte sa buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang may bahay na si First Lady Lisa Araneta Marcos at saka kay House Speaker Martin Romualdez. So, sabi po ng mga eksperto, hindi po akma magiging isang membro ng National Security Council na mayroong pagbabanta sa seguridad ng soberanya ng Pilipinas sa pang-internal na usapin, seguridad sa pangloob at panlabas. O hindi po akma. Ayun po yan sa mga eksperto. Kung ang po natin dyan, mga kababayan, kahit sino naman pong presidente siguro dahil binantaan yung buhay mo, buhay ng pamilya mo, o buhay ng mga relatives mo, siguro kahit ikaw naman po siguro magagalit ka. O hindi man makitaan na nagagalit o nagkaroon ng tawag nito, response, umanghang na pag-response ng ating mahal na Pangulo, pero yun ang naging tugon dahil hindi po talaga angkop kahit sino po, kahit hindi po mga nakapag-aral. Kung tanungin nyo, kung ang isa sa mga miyembro ng isa sa ginawa nyong organisasyon o samahan, tapos yung isang member hindi akma dun sa kanyang tungkulin bilang isa sa miyembro Security Council, di po ba? So, yun po, dahil mainit po ang usapin, so marami na namang dami na namang kahol ng kahol. So, atin lang po dyan, timbangin natin kung ano yung tama kasi po, hindi po talaga tama bilang isang council, bilang isang konseho, dahil sa usapin ng security matter o internal security o external threat, hindi po tama bantaan mo yung buhay ng ibang mga miyembro o isang opisyal ng gobyerno. So, yun po mga kababayan, so sana maging lesson din po ito sa ibang mga opisyal o kaya sa mga ibang opisyal na nagnanais na makapasok sa mga ganyang konseho dahil hindi po talaga ay kakaila na hindi ka karapat-dapat. So, yun po ang masasabi ko, mga kababayan. Maging maging aware po tayo sa mga nakikita natin dahil marami tayong mga negative nakikita regarding po dito sa issue na to sa pagtanggal kay VP Sara. So, para sa inyo po, sa inyong mga opinion, magbigay po kayo ng reaksyon at opinion hinggil po sa bagay na naging issue natin at itong pinag-uusapan po natin ngayon. So, maraming salamat sa mga desisyon. Dahil tama po yung desisyon ng ating Pangulo. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat sa panonood at sa mga hindi pa nakakapanood. Naway makarating po sa inyo ang ating mga ganitong talakayan at ako po ay nakikiusap na sana ay bigyan nyo rin ng pagkakataon lalo kong mapagigihan ang aking pagbablog. So,
paki-follow naman po sa ating Facebook page. Pa-subscribe na rin sa ating YouTube channel na Berador Vlog. Thank you very much. Thank you for watching.